Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Malalaman na kaya ni Rigor ang lihim ng anak niyang si David. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Para masubukan ang unang araw ng promosyon nitong si Rigor at Mando, ipinadala sila sa mansyon nitong pamilya Caballero para sila ang mag-imbestiga kung ano ang ikinamatay nitong si Pablo. Pagpasok nga ni Rigor ng mansyon ng Caballero, nagmasid siya sa paligid nito. Nakita niya ang anak niyang si David. Para nga makasiguro na si David talaga ang nakita niya, nilapitan ito ni Rigor. Gulat na gulat ang itsura nitong si David. Kung ano ang ginagawa ng ama niyang si Rigor, dahil akala niya nga ay mabubuking na siya nitong tatay niyang si Rigor. Mabuti na nga lang at nailusot niya pa at nagsinungaling siya kay Rigor. Naniwala naman si Rigor sa kanya sa sinasabi ng anak niyang si David. Maya-maya, nagkwento si David na nakita niya si Tanggol doon sa masyon mismo. Kaya naman nagwika itong si Rigor na hindi ko ako mag-aaksaya ng oras para masakote ang hayop na Tanggol na yan. Kailangan niyang bumalik sa kulungan. Ngumisi naman si David sa narinig niya dito kay Rigor dahil pinaniwalang paniwala pa din ito sa kanya, ang tatay niyang si Rigor. Kaya naman nagpatawag ng backup itong si Rigor sa mga kapulisan dahil nakita niya nga daw na may mga armadong lalaki nakakalat sa mansyon ng mga Caballero. Agad namang nagpaalam si David dito sa tatay niyang si Rigor. Inutusan ni Rigor si David na umalis na sa mansyon bago pa siya madamay sa gulo. Umoo naman kunyari itong si David at pumasok siya sa loob ng mansyon. Samantala, sa loob ng burol nitong ang si Pablo, mainit ang dugo nitong si Don Facundo dito sa grupo ni Ramon Montenegro dahil si Ramon nga lang daw ang nakikita nitong si Don Facundo na may kasalanan kung bakit namatay ang apo niyang si Pablo. Nakatitig lang ng masama si Don Facundo dito kay Ramon Montenegro habang nakikipagramay ito sa kanila. Pagtapos makipag-usap nila Ramon kay Don Facundo, ay umupo muna sila saglit para magpahinga. Nagulat si Ramon sa biglaang pagdating ni David. Kinalabit siya ni David at sinabi sa kanya nito, "Kailangan na nating umalis sa mansyon. Maraming pulis ang papasok sa loob ng mansyon. Mag-iimbestiga sila tungkol sa pagkamatay ng apo ni Don Facundo na ito ngang si Pablo at baka mamukhaan si Ramon ng mga ito kapag nakita sila nito." Kaya naman pagkatapos marinig ni Ramon ang sinabi nitong si David, ay agad silang tumayo para makaalis na bago pa man makapasok ang kapulisan sa loob ng mansyon. Ay nakaalis na sila at hindi na sila maaabutan ng mga ito. Sa kabilang banda, muli ngang nagtagpo ang landas nitong si Catherine at nitong si Tanggol. Nilapitan siya ni Catherine para itanong kung ano ang ginagawa ni Tanggol sa mansyon nila at kung makikipaglamay ba ito sa kuya niya. Sinabi naman ni Tanggol, "May kailangan lang kaming kausapin. Ito ngang si Don Facundo." Kaya naman sinabi nitong si Catherine na lolo nga niya itong si Don Facundo. Tila pinaglalapit nga ng tadhana itong si Catherine at si Tanggol. Ang hindi nga din alam nitong si Tanggol ay nandun din mismo sa mansyon ang kapatid niyang si David at ang peking tatay niya na si Rigor. Inaya na ni Marcelo itong si Tanggol sa loob ng mansyon para maantay na nila na makausap itong si Don Facundo.
Muli silang nag-usap kung sigurado na ba talaga sila sa gagawin nila na makisama sa grupo nitong sila Marcelo. Habang nag-uusap ang grupo nila Primo, nagsabi si Tanggol na may mga kapulisan sa labas ng mansyon. Nataranta silang lahat. Napasabi tuloy si Berting na sinasabi ko na nga ba, mapapahamak lang tayo dito. Kaya hindi talaga ako sang-ayon sa gagawin natin dito. Pero wala na nga silang magawa. Nandyan na yan. At isa pa nga ay kinakailangan nila ng tulong galing sa grupo nitong sila Marcelo para mas lalong lumakas ang grupo nila. Dahil napag-alaman nga nila na ang grupong sinalihan nitong si Lucio ay malakas na sa kanila. Kaya naman nagsabi na lang sila na ano pang inaantay natin, umalis na tayo dito bago pa tayo nila makita ng mga kapulisan. Bumalik na lang tayo kapag wala na ang mga pulis. Kaya naman nagsitayuan na nga sila para sana umalis na ng mansyon nitong mga kabalyero dahil baka dito pa sila mahuli ng mga ito at madamay pa sila kung ano man ang iniimbestigahan ng mga pulis. Sa kabilang banda, gigil na gigil nga itong si Olga dito kay Tanggol dahil nadamay ulit ni Tanggol sa gulo na daladala nito itong si Bubbles dahil alam nga nitong si Olga nakakambal ni Tanggol ang lahat ng kamalasan pati na rin nga ang mga gulo. Pinahanap agad ni Olga ang anak niyang si Bubbles sa mga tauhan niya dahil hindi na siya mapakali sa kalagayan ng anak niyang si Bubbles. Nakita agad ng mga tauhan ni Olga itong si Emong na pinsan nitong si Bubbles, kaya sinundan nila ito. Nalaman naman ni Emong na sinusundan siya ng mga ito, kaya nagmadali siya para makauwi na ng bahay nila. Binalita niya kay Bubbles ang mga lalaking sumusunod di umano sa kanya, kaya agad-agad namang napatayo si Bubbles at sinabihan si Emong na tara. Natakot naman sila sa mangyayari kay Bubbles at dito kay Emong sa pagsugod nito sa mga tauhan ni Olga. Kaya naman buti at nakasulubong nila itong si Tanggol at agad nila itong pinahabol kay Tanggol. Hindi nag-aksaya ng oras si Tanggol at sinundan niya agad si Bubbles at Emong. Sa paghahanap niya at muntik na nga niyang makasalubong ang mga tauhan ni Olga. Kaya napaatras na lang bigla si Tanggol at napatago. Sabay nga siyang pinaputukan ng mga ito ng baril. Malakas na baril ang narinig nitong sila Bubbles at ito ngang si Emong, kaya alam nila na may hindi magandang nangyayari. Naisip agad ni Bubbles itong si Tanggol na baka si Tanggol na ang hinahabol ng mga tauhan ni Olga. Samantala, nahuli nga ni Tanggol ang tauhan nitong si Olga at pinilit niya itong umamin kung sino ang amo nito na gustong magpapatay dito kay Tanggol. Sa takot nga ng tauhan ni Olga, napapatayin siya ni Tanggol. Kung sakali na hindi siya umamin, ay napaamin na lang siyang bigla. Ibinunyag nito na si Olga ang nag-utos sa kanila para patayin si Tanggol. Galit na galit si Tanggol kay Olga dahil muntik na siyang mapahamak dahil dito at nagtataka din nga itong si Tanggol kung sino ang anak na sinasabi nito na pinatay niya. Mas tumitindi na nga ang mga eksena dito sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.